Ayan, okay, here we go. Let's get it on. Ayan, okay. Oh, end live. Yun, okay. Here we go. Ayan, minsan pa, let's have some music. Isa pa. At sabi nga ng isang great coach, dapat yung pinapalakpakan niya. At gaganda yan, mas gaganda kung may yung palakpak na pinakamalakas sa palakpak na kasamang sigaw. Ayan. So, ayaw talagang gumana yung ating D8, kaya tayo po yung magpapatuloy na. At ngayong gabing ito, tayo po yung mag-pray sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayo po yung manalangin, ang aming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngayong gabing ito, kami po yung nagpapasalamat sa buhay, sa kalakasan at kalusugan at sa lahat po ng biyaya at pagpapala na walang sukat, na walang humpay, siksik-liglig at umaapaw, tuloy-tuloy na iyo pong pinagkakalabay. Pinasasalamatan po namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Maging ngayong gabing ito, Panginoon, patuloy po kayo maging bida, patuloy po kayong Panginoon ang siyang maging sentro ng programang ito. At dalangin namin ang malahing pagkilos ng iyong mapagpalat na paghimalang kamay. At kaya mo po sa pamamagitan ng iyong mga salita, patuloy kang maluwalhati at madakila. At ang lahat ng ito ay patuloy namin inaangkin ng tagumpay sapagkat sa iyo ay lagi may katagumpayan. Lalo na sa mga taong sa iyo po ay naniniwala at lubusang nagtitiwala. Kaya naman again, as we come before your presence, we do allow and always allow the God the Holy Spirit, the third person of the Trinity, to take charge, to take fully control as our Master Evangelist. All this we pray and ask in the name of the Lord Jesus. And everybody say malakas at malaking amen and amen. Yan. Dapat yan, pinapalakpakan yan. Dapat sana may yung palakpak na may kasamang sigaw, pero ayaw yatang gumana. Yan. So sa ating pagkapatuloy, awitin po natin ang theme song ng ating pong program for tonight, ng ating pong programa. Yan. Be a blessing, spread the good news. Tunay nga po na sinasabi sa sulat sa mga taga-Roma and maging sa Old Testament that blessed is he who comes in the name of the Lord who bring good news. Kaya sa oras na ito, tayo po'y patuloy dumulog sa Panginoon. At nawa, ngayong gabi ito, ang Diyos po'y magpala sa kanyang mga salita. Tayo po nawa'y patuloy na maging biyaya at magpapala sa pamagitan ng pag-ahasik, paghahayag ng mabuting balita. Thank you, Jesus. Glory to God. Yeah. Blessed is he who comes in the name of the Lord Jesus. Bring good news. Yes, hallelujah. Praise and thank you. Yeah. Yes, blessed is he who comes. Yes, in the name of the Lord. Yes, blessed is he who comes. In the name of the Lord, who bring good news. Yes, blessed is he who comes. Amen. In the name of the Lord, blessed is he. Yes, blessed is he who comes. Yes, in the name of the Lord, who bring good news. Yes, be a blessing. Yeah, be a blessing. Whoa, be a blessing. Spread the good news. Sing it once again. Yes, blessed is he who comes. Yes, in the name of
Blessed is he who comes in the name of the Lord, who bring good news. So let's be a blessing. Oh, let's be a blessing. Yeah, let's be a blessing. Spread the good news. Yes, be a blessing. Whoa, be a blessing. Yeah, be a blessing. Spread the good news. Spread the good news. Let's spread the good news. Let's spread the good news. Amen. Dapat dyan pinapalakpakan niya. At mas maganda nga yan kung pinakamalakas, talagang malakas na malakas sa palakpak na may kasamang sigaw. Ayan, okay. At sa ating pong pagkapatuloy, kayo pa rin po yung nanonood at nakikinig sa ating pong programang hatid sa atin ng STGN, which simply stands for Spread the Good News. So sa programang ito, good news only. No? Walang bad news, walang fake news, kundi good news lamang po tayo. At syempre, shoutout po sa inyong lahat na ngayon po yung nanonood at nakikinig. Dapat dyan pinapalakpakan yan. Yan, so medyo hindi nag-approve yung B8 natin. Ayaw tumunog. Yan, hindi... Yan. Ayaw... Hindi gumagana. Yan, so shoutout po kay Ate Ellen. Ayan, from HK. From Hong Kong, sila po ngayon ay nanonood. Yan, blessed Eve po sa lahat. Yan, sa lahat ng nakikinig. Diyan lamang po kayo, hindi tayo kasya rito. At dito naman po ako. At ako pong yung makasama, ang magandang lalaki na kaunti. Talagang pinagsisiksikan yung magandang lalaki na kaunti. Sa umaga, sa tanghali, sa hapon at gabi. Yan. Ako po si Coach Ed Soriano, aka Soren Ligaspi. Eddie, wow. At sa ating pagkapatuloy, tayo po tumunghay ng mabuting balita. Mabuting balita na kapagpapala ng buhay, nakapagbabago ng buhay. At mabuting balita na kung saan ay patuloy nagdadala sa atin sa kalooban ng Diyos. Dito po sa Mark chapter 10, sa verse 45, ganito po ang sinasabi sa ESV or sa English Standard Version. And according to the scriptures, it says like this. Sabi po sa Mark 10:45, for even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom. Yan, for many. At dito po sa wikang sariling atin naman, atin pong matamang tunghayan, ibigay mo na. Ganito pong pagkasabi sa ASND, which simply means, ang salita ng Diyos. Atin pong tunghayan. At ganito pong pagkasabi, sapagkat kahit ako, meaning to say si Jesus, kahit ako na anak ng tao, ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para matubos ang marami. Mga minamahal kong kapatid, yan po ang mabuting balita na galing sa Panginoong Jesucristo. And time check is brought to you by the STGN, or it simply means be a blessing, spread the good news. Salamat po sa inyo pong walang sawang pagsuporta sa aking pong YouTube channel at dito po sa ating FB page. At siyempre sa ating din pong yung ginagawang mga reels, no? So, thank you po sa inyong support at naniniwala tayo, konting kembot na lang, no? Talagang darating na rin po na yung ating pong pinakahihintay. At naniniwala tayo kahit paunti-unti, diba? Basta ang mahalaga, sabi nga, diba? Kahit paunti-unti, basta mahalaga, importante, ganun ba yun? Basta mahalaga may pag-usap. Yeah. So, our message, or episode, rather, for tonight was entitled, tonight's episode was entitled, Christ came to serve, not
to be served. So ito po yung mahalagang katotohanan na dapat na humantong, dumating sa ating pandinig. Na si Jesucristo na ating Panginoon ay naparito from heaven down to earth for this very purpose, upang maglingkod, hindi tumalikod, upang maglingkod, no? Hindi upang paglingkuran. So sa biyaya ng salita ng Diyos, sa karunungan galing sa langit, sa karunungan sa pamamagitan ng gabay ng Espiritu Santo, pakinggan po natin ang ating pong mensahe. Again, our message for tonight was entitled, Christ came to serve and not to be served. At sa ating magpapatuloy, dito nga po yung sinasabi that one of the very reason, isa sa pinakapangunahing rason, or should I say dahilan, kung bakit po ang Panginoong Kristo ay naparito is for this, no? Is this, to serve, para maglingkod. At kung titingnan natin na mabilis, as we take a second look, bago po yan, dito po yung sinasabi that maraming tao, ano yun? Na maraming tao, gaya natin, na kung saan ang madalas na ang gusto natin ay yung mando ng mando. No? Talaga namang, no? Ito po yung natural sa atin. Na mas gusto natin na tayo yung nagtitimon, mas gusto natin na tayo nag-order o nag-uutos. Sabi nga, puro utos. Yan. Kaysa, gusto natin yung nagmamando, nag-uutos, at pinaglilingkuran. Pero, kung sasalaminin natin ang Word of God, kung tayo po ay magninilay-nilay sa liwanag ng salita ng Diyos, kung titignan natin, katulad nga po sa atin pong tinunghayang gospel, yan. Balikan natin. Bagamat hindi natin tinunghayan yung from dun sa verse 35 hanggang 44, bagamat di natin tinunghayan yun. So, nakapaloob dyan yung sinasabi, no? Yung patungkol kay James and John, the son of Zebedee. Hindi man natin ito dinaanan, pero ano po yung mga kapatid, inilapit nila kay Jesus, ating Panginoon? Diba? They came to Jesus and they asked for a favor. Sila'y lumapit sa Panginoon, sila'y nangagsabi sa Kanya, sa ating Panginoong Kristo, na pwede po ba na ako po ilagay nyo sa kanan at ang aking kapatid sa kawila, sa kawila, sa kaliwa, something like that. Yan ang sabi nila, no? They asked Jesus for a favor, and what is that? And what is? Sabi dito, no? That na yung sila po ay makapwesto at makaupo sa kanan at sa kaliwa. Pero, kung titignan natin, mga minamahal na kapatid, ito po yung naging tugon ng Panginoong Kristo sa bagay nito. Ito po yung magandang sinabi ng Panginoon dito po sa yung dalawa sa 12 alagad. Na ang sabi dito is this. Yan. Okay. Sa verse 43, ang sabi ng Panginoon, pero hindi dapat ganyan ang umiral sa inyo. Kasi nga po, di ba, sila po yung naglilingkod sa Diyos eh. At minsan nakakalungkot isipin, pero real talk, talagang minsan humantong tayo sa ganitong tagpo eh. Sa ganitong pagkakataon na, di ba, natural sa atin yan eh. Gusto natin yung meron tayong festo. Pero alam naman natin, hindi naman masama yan kasi, di ba, ang lahat naman kasi ng organization, di ba, most especially, di ba, when it comes to church organization, mahalaga talaga yun. When it comes to speaking, no, spiritual, nakakapaglaman, no? Yung leader, when it comes to leadership, spiritual speaking lalo na, kasimbahan, di ba? Or sa, sabi natin, secular or anything, mahalaga talaga yung meron pong organization. Kasi, pag walang organization, walang nakapwesto, dito, ganyan, dyan, so magiging magulo. Pero ang maganda, di ba, na hayaan natin na ang Diyos, o sino mang halimbawa, tinilaga para maglagay ng pwesto, ang siyang gumawa nun. Huwag natin pagpilitan yung ating sarili at yung ating sariling kalooban. Sapagkat nakikita naman ng Diyos ang ating potensyal, kakayanan, maging sa ano man pong pinaglilingkuran natin. Saan man tayo naglilingkod. Kaya, ang sabi dito again, pero hindi dapat ganyan ang umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na gustong maging dakila, ay dapat maging lingkod niya. Maging lingkod ninyo. So, ito yung sinasabi dito. If you want to become great, serve. Gusto mong maging dakila, di ba? Maglingkod ka. Paglingkuran natin. Una ang Diyos, pangalawa ang ating kapwa.
In addition to that, Matthew chapter 20, verse 26, anong sinasabi dito? Yun din pong binabanggit. Sa New International Version, it says like this, "Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant." Sa mundo kasi, para maging dakila ka, dapat ikaw yung nasa una. Dapat ikaw yung sikat, tanyag. Pero sa Panginoong Kristo, ang pinakasikat, ang pinakadakila, ay yung nasa huli. Yung naglilingkod, at hindi pinaglilingkuran. Maliwanag po ba yun? So, ang tanong, siyempre, pag may tanong, may sagot. So, ang tanong is this: how did Christ prove that He came to serve and not to be served? Paano pinatunayan ni Kristo na ating Panginoon? Paano pinatunayan ng Panginoong Hesus na siya nga ay naparito upang maglingkod, hindi upang paglingkuran? There are three things na nais ko pong impart sa inyo tonight as we go over, as we continue and through this message, First things first, number one, ito yung maliwanag pa sikat ng araw na katotohanan na pinatunayan ng Panginoong Kristo na siya ay naparito upang maglingkod, hindi upang paglingkuran. One. Yan. One. And that is, una, sabi dito, no, from being God, He became human. So, hindi madali tanggapin ito. Hindi madali yung ganitong assessment, kalagayan. Diba? Katulad ng iba sa atin. Napakahirap yung halimbawa, nasa pedestal ka, maganda yung kalalagayan mo, sikat ka, kilala ka, tanyag ka din, kinabukasan, nandun ka na sa pinakababang baba. Pero ang Panginoon, ginawa niya ito eh. Mula sa pagiging Diyos, siya nagkatawang tao. Para maglingkod. Para sundin ang kalooban ni Yahweh El Shaddai ng ating amang sumasalangit. He took the very nature of a human. He became human and He took the very nature of a human. Meaning to say, mula sa pagiging Diyos, tunay na Diyos, siya ay naging tao. Kinuha niya ang mismong kalikasan ng tao. At ang sabi rito, kung titignan natin, no, what is it called when a God becomes human? Anong tawag, anong ibig sabihin kapag ang isang Diyos ay naging tao? In other words, ang ibig sabihin niyan, ang suwak na salita din is yung incarnation. Hindi po carnation, gatas po yun. Gatas yun. Gatas po yun. Hindi po carnation, kundi incarnation. Incarnation is, sabi ko, no? Incarnation, okay, it is the central Christian doctrine that God became flesh. So, ang sabi dito, ang pagkakatawang tao, ang pangunahing doktrinang Kristiyano, na ang Diyos ay naging laman. That God became flesh. That God assumed a human nature and became a man in the form of Jesus Christ, the Son of God and the second person of the Trinity. So, yun po yung katotohanan. Nang sabi rito, ang pagkakatawang tao, ang pangunahing doktrinang Kristiyano. No? Ang pagkakatawang tao, ang pangunahing doktrinang Kristiyano. Na ang Diyos, yan po yung nangangahulugan, na ang Diyos ay naging laman. Na ang Diyos ay naging isang kalikasan ng tao. At naging isang tao sa anyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. Yan. Hindi kasama yan. So, ang anak ng Diyos at ang pangalawang persona ng Trinidad. John chapter 1 verse 14 says, "The Word became flesh and made His dwelling among us." Grabe. Nang sabi rito, naging laman ng tao. Hindi po plastic, hindi po karton, kundi naging laman. May damdamin, may pakiramdam, something like that. Naging laman ng tao, ang salita, at nanirahan sa atin. At isa pa sa patunay, konkretong patunay, na mababasa natin ay sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Ganito po ang pagkasabi. Philippians chapter 2 verse 6 to 7, basa. May ganon.
Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. At sa talatang 7, dinagdag pa, sa halip ibinaba niya ng lubusan ang sarili. Ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. So ito po yung ginawa ng Panginoon. No? He became human. For being God, He became human. At ang sabi dito, tuloy natin, sa halip ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya. Sabi nga sa other translation, oo, naging tao siya. Tulad natin. At naging masunurin hanggang kamatayan, even on the death on the cross. And that is the number one thing na nagpapatunay. That Christ came to serve and not to be served. Na ang Panginoong Kristo sa katotohanan ay naparito para maglingkod, upang maglingkod, at hindi upang paglingkuran. And let's go to the next number 2. Ito yung pangalawang freba. Jesus preached the gospel, healed the sick, and drive out demons. So alam na natin ang kasunod yan kapag binabanggit yung tatlong bagay na ito. Yung pangangaral, pagpapagaling, at yung pagkapalayas ng mga diablo, demonyo, impacto. Di wow. Anong sabi rito, di ba? No? Ipinangaral ni Jesus ang ebanghelyo, no? Ipinangaral ni Jesus ang ebanghelyo, di ba? Siya po yung pagaling ng mga may sakit, no? Pagalingin ng may sakit at palayasin ang mga demonyo. Jesus preached the gospel, di ba? Nangaral ng mabuting balita, nagpagaling ng mga may sakit, at pinalayas po yung mga inaalihan ng masamang spirit. So, that is what we call Jesus public ministry. Jesus public ministry or Jesus earthly ministry. Yan po yung kanyang gampaning, gampaning makalupa. Gawain dito sa sanlibutan. Anong sabi dito? Jesus public ministry had two primary effects upon the people. For many, sabi dito, for many, they were coming to believe in Him and were hanging on His every word. They sought Him, they sought Him out, no, and began to understand that He was the promised Messiah. That He was the promised Messiah. This was the response of faith. So ang pampublikong ministeryo ng Panginoon ni Jesus ay may dalawang pangunahing epekto sa mga tao. Para sa marami, sila ay sumasampalataya sa Kanya at nananalig sa Kanya, nananalig sa Kanyang bawat salita. In addition to that, hinahanap nila siya, no? At hinahanap nila siya at nagsimulang maunawaan na siya ang ipinangakong Mesiyas. Ito yun naman po yung tinatawag nating tugon ng pananampalataya. At makikita natin sa dalawang reference na ito, sa dalawang Bible verse na ito, yung katotohanan ng earthly ministry ni Jesus, ng kanyang public ministry. Sa Matthew chapter 4, verse 23 to 24, sinasabi doon na nilibot niya ang buong Galilea. Nangaral ang mabuting balita, nagpagaling ng lahat ng may sakit, at nagpalayas ng mga inaalihan ng mga masamang spirit. Maging sa Luke chapter 4 verse 18, sinasabi doon ng ganitong pananalita. The Spirit of the Lord is upon me, for He has chosen me, another term, for He has anointed me. Kasi ang tawag sa Kanya, the anointed one. Hindi po disappointed one, no, hindi po appointed one, kundi anointed one. Which simply means the Messiah. Which simply means, kasi yung other term ng Messiah is the anointed one, pinahiran. So siya po ay pinahiran. Bakit pinahiran? Kasi po siya po ay nahiran. So walang pwedeng gumawa ng tinatawag nating pagliligtas, kundi siya lamang. Sapagkat siya ang tagapagligtas. At kung titingnan natin, no, sa pamagitan nito, ito yung naging bahagi ng pagliligtas sa atin. Pangaral ng mabuting balita, pagpapagaling, at pagkapalayas ng masamang espiritu.
And that is the number 2. And thirdly, dagdag natin, no, how did Christ prove that He came to serve and not to be served? Paano pinatunayan ni Kristo Jesus, na ating Panginoon, na siya ay naparito, na siya nga ay naparito upang maglingkod, hindi upang paglingkuran. Balikan natin, number 1, from being God, He became, sabi dito, no, He became human. He took the very nature of human. At syempre, shoutout din po kay paring Ed Sasam. Sabi niya, God bless pare. Okay, same to you. No, a super thanks. Ayan. At sa ating pagkapatuloy, no, that is number 1, from being God, He became human. He took the very nature of a human. And secondly, dinagdag natin, Jesus preached the gospel. Wala po siyang ibang pinangaral. Hindi ang sarili niya, hindi ang kanyang naabot, hindi po ba? Hindi ang ano paman, kundi ang gospel. So ito ay magandang paalala sa atin na sa ating paghayo, pangangaral, saan man tayo dumako, ang dapat laging bida, ang dapat maging sentro ng ating pangaral ay si JESUS. Sapagkat siya naman po yung ipinako sa krus na matay at muling nabuhay, hindi naman tayo. Kaya nararapat lang sa kanya. So, and that is number 2, Jesus preached the gospel, healed the sick, and drive out demons. And thirdly, dagdag natin, para mas masarap, para mas kumpleto, He gave His life. So ito po yung katotohanan, that Christ came to serve and not to be served. Hindi po madaling gawain, pero dahil nandun ang kanyang puso sa pagkalima sa kalooban ng Ama, at para maganap ang kalooban ng Ama, ginawa niya po ito. So He gave His life. Kaya nga sabi sa verse 45, di ba? Tulad ng anak ng tao na naparito, upang ihandog, ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. At shoutout din po kay Sister Mirna Zamora, yan, sa mga taga-Sabalo, dapat yan pinapalakpakin yan. Sabi niya, God bless you, Brother Ed. Salamat po. Yan. At sa ating pagkapatuloy, okay, anong sinasabi dito? Diba? Sa John 15 verse 3, no, walang pag-ibig na higit pa sa katulad ng pag-ibig na ito. Katulad ni Kristo, dahil tayo po itinuturing niyang kaibigan, iniaalay niya kanyang sarili sa atin bilang kanyang kaibigan na hindi matatawaran, na hindi madaling gawin. Pero ginawa ng Panginoong Kristo para sa atin. Siya'y namatay para tayong mabuhay. Siyang nagbayad para tayo ang malibre. Ganyan ang ginawa ng Panginoong Kristo. Tila baga, di ba, katulad sa isang Dabber Cats, no? Sa isang samahan. Di ba? Kumbaga, merong isang nagyaya. Di ba? Merong isang or should I say, nagkayayaan. Pero bottom line, halimbawa, at the end, di ba, nagkayayaan kayo, dapat share kayo. Pero sinabi ng isa inyong kasama na nasa table, ayan, huwag yan ang problemahin yan. Never mind that. Wow. English yun, ha? Ede, wow. Diba? Kumbaga, ang sabi niya, ako nang bahala. Leave it to me. Ako nang magbabayad yan. Libre ko kayo. So, ganyan ang ginawa ng Panginoon sa Kristo sa atin. Ibinigay niya kanyang buhay para tayo magkaroon ng kaligtasan. At yan po'y kahangahang. At yan po'y napaka-nakila. Kaya, grabing bless ang buhay ko. Amen? Grabing bless ang buhay natin. Dahil sa kagagawa ng Panginoon. Inialay niya kanyang buhay. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hindi lang sinabi ng salita ng Diyos, for God so loved Israel, for God so loved the Rome, for God so loved, di ba, the Philippine Islands, kundi, ang sabi doon hindi lang isang lugar ang kanyang inibig, kundi ang sanlibutan, ang sangkalupaan. Tayong lahat, sino man tayo, lalaki o babae, ano man ang kulay, lahat tayo ay minahal ng Panginoon. At yan po ay kahangahan. In saying that, when we talk about God, Jesus gave His life, it simply means, no, in saying that the Son of Man, sabi ito, no, came to give His life. So, ibig sabihin yan, no, in saying that the Son of Man came to give His life as a ransom for many. So, Jesus is repairing. So tinutukoy dito ng Panginoong Kristo yung sinasabi nating the prophecy of the suffering servant who makes himself an offering for sin. Totoo po yan.
Kasi yung dugo natin, hindi tatanggapin yan eh. Wala pwedeng mag-alay ng kanyang sarili bilang katubusan ng marami. Si Jesus lang ang makagagawa nun. Kaya nga dito, di ba, sa pagsasabing ang anak ng tao ay naparito upang ibigay ang kanyang sarili, ito po yung sinasabi natin, bilang pantubos sa marami, tinutukoy ni Jesus ang hula ng, di ba, ng magdurusang lingkod. Nang nagdurusan na lingkod, no? Na kung saan na ginagawang kanyang sarili bilang isang handog para sa kasalanan. At isa itong personal na sakripisyo. Ibang-iba sa mga haing hayop na ginamit sa sinaunang pagsamba. At yan po yung sinasabi sa Isaiah 53 verse 10. Kaya ang tawag sa kanya, yung other term is the suffering Messiah, the suffering servant. Nung Old Testament, kapag ang mga tao po ay nagkakasala, noong unang panahon, ang kanila pong ginagawa ay ganito. Nag-aalay sila ng bull, ng toro, nag-aalay sila ng sheep or tufa, na mga na tinatawag nating haing handog. Para po pambayad sala. Para po malinis ang kanilang kasalanan. Pero hindi po nangyari yun. Kumbaga, kung titignan natin, yung sugat, hindi talaga nawawala. Nagiging peklat lang. Andun pa rin. Kasi yung pong handog ng mga toro, mga tupa, at ano pa man, maging baka, ay hindi makasasapat para sa pambayad ng ating kasalanan. Ang pwede lang pong makasapat, ang makagagawa ng bagay na ito na pantubos ng kasalanan, ay walang iba, kundi yung Diyos na walang batik. Si Jesus na walang kasalanan. Kaya tawag sa kanya sinless. No? Sinless. Diba? Walang kapintasan, walang kasalanan, walang pagkakasala. Siya po yung karapat dapat. Kaya once and for all, no, minsanan niya lang iniaalang kanyang buhay sa pamamagitan po ng paghihirap, pagpagkasapi at pagkakako sa krus ng Kalbaryo na nagdulot ng kanyang kamatayan. Minsan niya lang ginawa ito, ngunit yun po ay higit pa sa sapat. Kaya nga sabi ng Bible, di ba, nung siya po ay nakabayo-bayo sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Wala pong sinabi doon na to be continued. Part 2. Abangan nyo. Hindi. Sabi doon, it is finished. Sapagkat yung paghahandog ni Kristo ay sapat na at higit pa para mabayaran ang ating mga pagkakasala. At ito, sa pamamagitan ng liwanag ng salita ng Diyos, dito natin makikita yung katotohanan na maliwanag pa sa sikat ng araw na ang Panginoong Kristo ay tunay na parito upang maglingkod, hindi upang paglingkodan. Kaya, I say, and I add to that, for this purpose, no, we can say, I can say that for this very purpose, for this very reason, why Christ came. Why He came. And that is to serve and not to be served. Yan po yung pinakapangunahing layunin, dahilan, kung bakit si Jesus ay naparito mula sa langit, no? From heaven to earth, sabi nga ng awitin, you came. Pwede po bang kumanta? Hindi pa naman umuulan, di ba? Di ba? You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debut, payburuin mo, mula sa langit, bumaba siya dito sa lupa. Hindi po para magpahayahay ng buhay. Hindi po para mamasyal. Kundi para bayaran ang ating kasalanan. Kasi hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. For all have sinned and fall short the glory of God. Walang nakaabot ng pamantayan ng Diyos. Lahat tayo nagkulang at nagkasala. Ang magagawa lang na mabayaran ito, pambayad sala natin ay walang iba ang ating Panginoon Jesus. Now, gusto kong idagdag that everybody can become great. No? Everybody can be great because everybody can serve. Lahat pala tayo pwedeng maging dakila. At ang tunay na pagiging dakila ay nasa pamagitan ng paglilingkod. Everybody can be great because everybody can serve. Lahat ay pwedeng maging dakila sapagkat lahat ay pwedeng maglingkod. Dahil, no? Lahat ay pwedeng maglingkod. Sino ka man, ano ka man, pwede kang magsilbi.
At ito yung maganda rito. That serving is the secret of greatness. Yan po yung katotohanan. Na ang paglilingkod ang sikreto sa kadakilaan. Kaya nawa, ngayong gabing ito, no? Ang Panginoon na tanging Panginoon lamang patuloy na maghari sa buhay natin. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang mga salita ngayong gabing ito nating napakinggan. Father God, we thank you for your words. We thank you for your great love, for your steadfast love, that is never ceases. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong pag-aalay ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Bilang pagsisilbi, paninilbihan mo, Panginoon, sa amin. Yan po'y lubos namin pinasalamatan. Kayaan mo ngayong gabing ito, Panginoon, nang iyong mga masalita namin napakinggan, ay patuloy na magpala sa aming buhay. At tulungan mo kami, Panginoon, yaman kami pinagsilbihan mo sa pamagitan ng ipagkatawag naon. Nawa kami rin po ay matularan namin ang iyong ehemplo, ang iyong halimbawa. Salamat, hindi man kami karapat dapat, inibig mo kami. Kaya naman, hayaan mo sa awiting ito, napapurihan ka namin para malang. O Diyos, minamahal kita sa puso ko. Ika'y nag-iisa, walang ibang mamahalin. Ikaw lang ang aking sasambahin. O Diyos, minamahal kita sa puso ko. Ika'y nag-iisa, walang ibang mamahalin. Ikaw lang ang aking sasambahin. Ang tanging hangarin ko sa buhay kong ito, O Diyos, ay ang ibigin ka, mahalin sa tuwina, mahal kita, Panginoon. Ang tanging hangarin ko sa buhay ko ito, O Diyos, ay ang ibigin ka, mahalin sa tuwina, mahal kita, Panginoon. Mahal kita, mahal kita, pagkat ako'y inibig mo. Mahal kita, walang iba, sa buhay ko'y mahal kita. Sa buhay ko'y mahal kita. Sa buhay ko'y mahal na mahal kita. Amen, amen. So yan po, dahil minahal tayo ng Diyos, mahalin din natin siya. At kung paanong Panginoon, sa kanyang pagiging Diyos ay nagkatawang tao upang maglingkod, so to speak, no? Tayo din naman. At sa oras nito, siyempre, tayo pinagpapasalamat sa Panginoon sa inyo pong walang sawang pagtunghay, pagsuporta sa atin pong FB page, and it is all about be a blessing, spread the good news sa atin pong STGN. And time check is brought to you by the STGN or Spread the Good News. Be a blessing, spread the good news. At ang ating pong oras, yan. Okay, 87 minuto
makalipas ang ikawalo ng gabi. Yan, so maraming salamat po sa inyo pong panonood at pakikinig ngayong gabi ito. At shoutout din po sa ating pong super friends, kay Sister Nora Manzano. Siyempre including si Sister Shirley Wanson. So super thanks po sa inyo pong lahat. At ako po ay mga kapatid, namamanig sa inyo, no? You are welcome po na mag-support sa akin through Sending Stars, no? So nandyan po yung ating pong pamaraan para masuportahan niyo po yung ating venture na ito, yung itong pagbablog na ito. At salamat po sa inyo pong gagawin pong suporta na yan sa ito po sa ating pong ginagawang itong pagbablog na ito. So ang Diyos po ang magsusukli, magpapala sa atin ng takal, siksik, libigat, o maapaw, walang sukat paglagyan. At ngayong gabi ito, Lord, salamat po sa iyong mensaheng aming napakinggan at salamat po sa iyong patuloy na gabay patnubay sa programang ito. Patuloy ka namin luwalhati, sinasamba ngayon at magpakailan pa man. At muli, ako pong inyong nakasama ngayong gabi ito sa ating pong programang Be a Blessing, Spread the Good News sa ating STGN FB page. So huwag natin kalilimutan till next week from 8 to 9 in the evening kapag linggo na. Huwag natin kalilimutan mga ka-STGN, mga ka-blessing. Spread the good news na. And once again, God bless you more and more. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. So be a blessing. Be a blessing. Let's be a blessing. Spread the good news. See it once again, be a blessing. Let's be a blessing. Let's be a blessing. Let's be a blessing. Spread the good news. Everyone, let's spread the good news. So, super thanks everyone. And God bless you more and more in Jesus' mighty name. At ang lahat ay magsabi ng malakas at malaking Amen.